Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. So ako'y umaasa na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po na tayo po ay dumaan sa isa na naman pong bagyo nitong nakaraang mga araw. Ngunit tayo po ay lubos na nagpapasalamat na dito po sa lungsod ng San Juan. Ganun din po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay hindi po masyadong naging matindi ang epekto. Ngunit alam din po natin sa ibang bahagi ng ating bansa ay medyo tinamaan po sila at nasalanta. Kung kaya't tayo po ay siyempre nakikiisa sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa na tinamaan po ng bagyong Opong at naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon po, meron pa rin mga suspension of classes sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at marami rin pong apektado outside of Metro Manila. So we are hoping that all will be well in your areas, in your local government units at tayo po ay talagang umaasa na yung mga darating na linggo at buwan ay sana wala na nga masyadong bagyo ang tumama sa ating bansa. So dito naman po sa San Juan, wala po tayong lugar na binaha. Tayo po ay nag-inspeksyon at inisisa nga natin ang ating mga departments pagdating po sa mga reports nila. So wala naman po tayong naging problema. At in fact, wala nga halos lumikas sa ating mga evacuation centers except for 7 families dahil sila po ay nag-decide na mag-preventive evacuation po. Ngunit wala naman naging problema, agad din naman po silang bumalik sa kanilang mga tahanan. So bahagi po ng ating naging inspeksyon ay ang pag-ikot po sa ating City Hall at nandito po nakaparada ang ating mga emergency response vehicles. Yan po, naisa-isa po natin sila. So nakikita nyo sa screen. Ang bukod tangi po sa mga sasakyan yan ay ang ating itim na command and rescue vehicle. So mamaya papakita ko po sa inyo yan. Ito ngayon, yan po ang ating mga monitoring system. Yan po na meron po tayong mga screens na nag-play po ng weather conditions, yung track po mismo ng bagyo at ganoon din na monitor natin yung mga main roads po natin. I want to share with you that all of this is temporary dahil sa loob po ng ilang buwan ay matatapos na po ang ating full command center. At pag sabihin natin full command center, ay tayo po ay kasalukuyan kasi nagsaset-up ng mga CCTV cameras sa iba't ibang major thoroughfares po ng San Juan, mga main roads, main intersections, key areas upang nababantayan nga po natin ang mga ito 24 hours a day, 7 days a week. At bahagi po niyan ay ang pag-monitor ng pagbabaha dahil meron din po tayong mga cameras sa mga strategic locations, not just for traffic conditions, also not just for peace and order, but also to monitor yung pagtaas nga po ng tubig sa iba't ibang low-lying areas po natin. So, wag po kayong mag-alala. Very soon ay meron na po tayong full command center at marami pong CCTVs ang isa-set up sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. So, going back to our command and rescue vehicle po, no? So, paki-flash lang please yung ating inspection para makita nila. So, yung itim na sasakyan na yan po ay merong capacity to communicate, no? Yan, yung sa likod, no? Yan po ay merong communication system na kahit merong power outage, no? So, kumari na brownout sa buong lungsod ay meron po itong ability to communicate at yan po ang mahalaga sapagkat minsan nga kapag wala ng kuryente ay nahirapan po tayo mag-communicate or kung down yung mga networks po. Pero ito po meron siyang communication system na kaya pong makipag-ugnayan sa mga emergency responders natin kahit po meron tayong power outage dahil sa anumang kalamidad. So yan po ay isa sa ating mga rescue vehicles of course. At yan, meron tayong mga fire trucks, mga pickups, mga boats po natin, rescue boats po, no, na ginagamit tuwing meron tayong responde pagdating sa pagbabaha o anumang mga sakuna. So, yan po ang ating mga kagabitan ng ating City Disasters Reduction Management Office, of course, under our Makabagong San Juan Administration. So, next po, events na naganap
Nitong nakarang linggo, nagsagawa po tayo ng payout para po sa ating mga minamahal na senior citizens. Nagdiwang po ng kanilang 70th, 80th, and 90th birthday. So, lahat po ng nagdiwang ng kanilang 70th birthday ay tumanggap po ng 3,000 pesos. Lahat naman po nagdiwang ng kanilang 80th birthday ay tumanggap ng 5,000 pesos. At ang lahat naman po na nagdiwang ng kanilang 90th birthday ay tumanggap ng 8,000 pesos. At sa lahat po ng more than 90 years old na, every year po kayo itatanggap ng 2,000 pesos. So yan po, no? Masaya po ang ating mga senior citizens at sa lahat po ng mga senior citizens na gustong makibahagi sa programang ito, makipag-ugnay lang po kayo sa ating OSCA. Ito po yung Office of the Senior Citizens Affairs. Dito po sa ating pamahalang lungsod, makipag-ugnay lang po kayo. Please inquire with James Chowa. Siya po ang head ng ating OSCA dito po sa City Hall at ipapaliwanag po niya sa inyo ang proseso para ho maging bahagi ng programang ito. So muli sa inyo pong lahat, mga minamahal ko senior citizens, happy birthday po at naway makatulong po ang programang ito sa inyong lahat. So next po, nagkaroon din po tayo ng payout para po sa ating mga solo parents at ganoon din sa ating children in need of special protection. So kasama po natin siyempre si Rocco Zamora, ang aking anak at special assistant to the mayor. Ganon din ang ating mga city officials. Nandyan si Vice Mayor Angelo Kawili, mga konsyel po natin. Yan, si Konsyel Vic Reyes, kita nyo, proud na nakapula. At sabi niya, nakita na niya ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga bagong San Juan. No? So, kasi dati, alam niyo naman, si Konsyel Vic ay hindi natin kasama noon at ngayon ay naintindihan na niya. Ito pala yung makabagong San Juan na pinagmamalaki natin at mismong siya, naranasan na niya, nakita na niya sa sarili niyang mga mata at nakikita niya at nararanasan niya. Ano ba talaga ang ating makabagong San Juan? At yan, kita niya naman po, no? Siya na mismo nagsasabi na ang galing talaga ng makabagong San Juan. So thank you very much, Consi Vic, at namulat ka rin sa ating makabagong San Juan administration. At of course, like what you said, no, you will always be here to support our makabagong San Juan administration. At nakita mo naman, lahat ng ginagawa natin ay para sa ikabubuti ng ating lungsod, ng ating mga mamamayan. At masaya po ang San Juan. No? Kita naman po natin. At kung di naman po masaya ang San Juan, di naman po siguro mananalo muli si Mayor Francis Zamora bilang mayor. Di ba? So, yan po ang ating naging payout for solo parents. So, just to recap, ang ating mga qualified solo parents po ay tumatanggap ng 1,000 pesos na tulong kada buwan. Ngunit ang distribution po niyan ay ginagawa natin every 3 months para ho naiipon siya to 3,000 pesos quarterly. So yan po ang ating pinamahagi nung isang araw. Ganoon din po ang ating children with special concerns. No? Sila yung mga in need of special protection. At ito naman po ay upon evaluation of our City Social Welfare and Development Department. So sila naman po ay tumanggap ng 3,000 pesos. Okay, so nagkaroon din po tayo ng ating second inclusivity walk and roll. Bakit walk and roll? Kasi may naglalakad po. Yung iba nagro-roll ng kanilang mga wheelchairs. So ito po ang ating pagbibigay ng suporta sa ating persons with disabilities. At ito po ay pangalawang taon na ating isinagawa at napakaraming mga PWDs po ang nakikinabang po sa ating mga programa sa ilalim ng PIDAW. Ito po ay, of course, ang Persons with Disabilities Affairs Office at sabi ko nga po nung ating pagpupulong, kung meron kayong mga concerns about PIDAW, magsabi lang po kayo sa akin. Ngunit nagbili na po ako kay Debra, ang head ng PIDAW, na dapat pakinggan niya talaga ang mga concerns niyo, lalong-lalo na ng iba't ibang mga PWD organizations sa ating mga barangays upang patugunan po ang inyong mga pangangailangan. So, ang lahat po ng nakiisa at nakilahok po sa ating walk and roll ng mga PWDs ay tatanggap din po ng 3,000 pesos na financial assistance na pwede nyo gamitin pambili ng gamot, ng vitamins, o di kaya sa inyong iba't ibang pangangailangan. At kung meron pa kayong ibang kailangan separate from that, magsabi lang po kayo, pang-hospital, pang-check-up, pang-diagnostics, kung ano man ang mga test na kailangan nyo, therapy, magsabi lang po kayo. Bukas po ang ating tanggapan, ang Mayor's Office, bukas po para sa inyo.
Ganoon din po ang Public Assistance Center natin at ang office ni Congresswoman Bel Zamora. So magsabi lang po kayo at handa po tayong tumulong sa inyo. So yan po ang ating naging mga activities. Of course, nagkaroon din po tayo ng World Rabies Day celebration kahapon sa Barangay Salapan kung saan nagsagawa po ng spay and neuter at anti-rabies vaccination din po at microchipping para sa ating mga pet owners na San Juaneños. So yan po, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng organisasyon na tumulong po sa atin. Napakarami ho nag-avail kahapon ng iba't ibang mga free services para sa ating mga pets. Of course, yan naman po ay bahagi ng ating programa na alagaan ng ating mga pets dito po sa lungsod ng San Juan. So, good job, City Vet. Good job, Dr. Bel. At keep up the good work. At napakalaki na ng pinagbago ng ating City Vet Department. At tuloy-tuloy na yan. Pagandahin pa natin lalo. Okay? Sige po. Tapos next ay tayo rin po ay pumunta sa pagbubukas ng Auto Industria Car Week. Ito po ay isang organization ng mga mahilig sa mga sasakyan. So meron pong naging exhibit sa Green Hills at nagkaroon din ng mga display ng iba't ibang mga car brands. So tayo po ay pumunta po dito at nakiisa rin sapagkat pinili po nila ang San Juan na pagdausan ng kanilang car exhibit at car week at car meet din. So thank you very much for choosing San Juan at welcome na welcome po kayo dito sa aming lungsod anytime. At nagkaroon din po ng pagbubukas ang Empolo Manila na pag-aari ng ating kaibigan na si Catherine Bernardo at ng kanyang ina na si Min Bernardo at ang kanilang mga partners. So yan po, no? Tayo po ay nag-attend. Pagkatapos po natin nag-inspeksyon sa ating command center at mga rescue vehicles, tayo naman po ay pumunta sa Green Hills para po sa pagbubukas ng isa na namang negosyo at yan nga po ang Empolo Manila. At of course, si Catherine ay matagal na nating kaibigan since 2017 pa. At yan po, 8 years ago, no? The first time na-meet natin si Catherine Bernardo at siya po ay namuhunan dito po sa ating lungsod kasama ng kanyang pamilya at ng mga partners po nila. So thank you very much, Catherine, to your family, to your partners for investing in San Juan. Alam nyo, kung nabibilang nyo lang kung gaano karami nagbubukas sa negosyo sa San Juan, araw-araw, sunod-sunod po. Sa totoo lang, hindi ko na nga ho talaga napupuntahan lahat ng ating mga ribbon cutting dahil everyday meron po talaga. So depende lang po talaga sa ating schedule. Pero talagang sunod-sunod po ang mga negosyo nagbubukas po sa lungsod ng San Juan. And of course, aside from that, tayo po ay nagbukas din sa, aside from that, tayo ay nagpunta rin po sa opening ng 3 Dots. Ito po isang bar at restaurant dito po sa Green Hills Mall. Yan po, no? Tayo po ay nakiisa at sumuporta sa pagbubukas ng 3 Dots. Kasama po natin ang sikat, no? At kilalang-kilala talaga na si Ms. Tessa Prieto Valdez. Ms. Tessa Prieto, of course, very popular at tuwing merong mga major openings talaga, no? Major inaugurations and openings ay nandiyan po si Tessa Prieto. So kasama ko na siyempre si Kerry, ang aking may bahay, at yan po ang family ng may-ari ng 3 Dots. The Lim family, of course, na nag-invest po dito sa ating lungsod. So please visit them soon sa 6th floor po ng GH Mall. So congratulations, and again, thank you for investing in San Juan. At si Rocco po ay nag-attend para sa akin sa naging financial assistance payout nung Sabado kasama ni Congresswoman Bel Zamora at ni Vice Mayor Angelo Cuili at ng ating mga konsehal. So thank you very much, Rocco, for attending on my behalf. At tuloy-tuloy lang po ang ating mga payouts, siyempre para sa ating mga mamamayan na nangangailangan. At yan po ay ating sinasagawa sa ating National Government Center para ho komportable kayo, malamig, magandang lugar. At gusto ko pong sabihin sa inyo na marami rin naman pong mga DPWH projects ang maganda. Hindi naman po lahat ghost projects, hindi naman po lahat substandard projects. Marami rin naman pong magandang projects ang DPWH. At ito nga pong Makabagong San Juan National Government Center ay isa po sa mga halimbawang yan. Tingnan niyo po ang ating mga public schools, ang ating mga barangay halls, ang ating mga multipurpose buildings,
mga wooden covered basketball courts. Magagandang mga proyekto po yan ng DPWH dito po sa lungsod ng San Juan. Ano, ang ating mga basketball court, kahoy. No? Sa ating public schools, ganun din sa ating barangays, kahoy po ang ating sahig sa mga basketball courts at makikita niyo ang ating mga gusali, malalaki, moderno at makabago. At yung ating pinagmamalaking makabagong San Juan National Government Center, ganun din ang ating makabagong San Juan Theater ay talagang gustong-gustong pagdausan ng iba't ibang okasyon at activities ng napakaraming tao. So we are really ensuring that the DPWH will always construct well here in San Juan. At muli, sasabihin ko po sa inyo, dito sa San Juan, wala po tayong anumang ghost projects. So, dito po sa ating lungsod ay nakikita, nararamdaman ng ating mga mamamayan ang ating mga infrastructure projects. So, muli, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta sa inyong makabagong San Juan administration. And next, si Rocco po ay kumatawan din po sa akin sa pagbubukas ng basketball tournament at I believe volleyball tournament din, or is it just basketball? Dito po sa Barangay Santa Lucia kahapon. At pasensya na sa mga taga-Barangay Pasadena, nagkasabay, eksakto, same time talaga yung inyong opening. So sabi ko kay SKI ka, sana ay nakapag-usap tayo na mabuti para parehas sana namin napuntahan. Kaso lang, nag-conflict na nga ang schedule. Sabay naganap ang opening ng Santa Lucia at Pasadena, kung kaya't hindi na po kami umabot sa Pasadena at meron pa kasi tayo nakaschedule na kusina ni Rocco dito po sa Barangay Corazon de Jesus. So next time, sana po ay makapag-coordinate tayo ng mabuti pagdating sa schedules para napupuntahan po namin. Kasi kung sabay na sabay po siya, physically impossible naman po na hatiin namin ang katawan namin para mapuntahan parehas. Bagamat gusto namin puntahan parehas, kung nagkakasabay po talaga, it's virtually impossible. So, thank you, Rocco, for attending on my behalf, yung pagbubukas ng Liga ng Santa Lucia. At maraming salamat din, syempre, Rocco, sa inyong kabaitan at sa inyong ginitoang puso sa inyong paghandog ng arroz caldo sa Barangay Corazon de Jesus. Ito po ang pangalawang kusina ni Rocco na ginanap po sa Corazon de Jesus. Bagamat umuulan po, tuloy lang ang ating pamamahagi ng arroz caldo. Yan po ay mula po sa puso ni Rocco, ang aking anak. So yan po ay sinishare niya po sa ating mga mamamayan dito po sa lungsod ng San Juan. 1,000 beneficiaries kahapon po. 5 malaking kaldero po ng arroz caldo ang at ating naipamahagi kahapon sa tulong po ng aking anak na si Rocco. At 3 areas po yan sa P. Narciso Street. Next, dito po sa may V. Soto area at pagkatapos po sa may Victoria Street. No? So, natapos din in almost about 2 hours. No? Bagamat umuulan, tuloy lang po tayo. At nagpapasalamat ako sa aking may bahay na si Kerry, ganun din kay Konsehal Ervic Vianre at Konsehal Vic Reyes sa kanilang pagpunta at pagsuporta sa kusina ni Rocco. So, pakiabangan na lang kailan na magiging next schedule ng pag-ikot ni Rocco sa iba't ibang mga barangay. So, thank you very much once again, Rocco, and congratulations for a job well done. Excuse me. At opo, tayo po ay dinalaw ng isang araw ni Nanay Petra. Sa lahat na nakakakilala kay Nanay Petra, alam naman po natin siya po ay institusyon na dito sa lungsod ng San Juan. Miyembro po ng Pink Ladies ni Mayor Gia Gomez, ngunit malapit naman po sa amin talaga from the start. At siya po ay lumapit para sa konting tulong. At yun po ang gusto ko sabihin sa inyong lahat. Sa lahat po ng Pink Ladies, welcome na welcome po kayo dito po sa Mayor's Office. Ano man ang inyong pangangailangan, magsabi lang po kayo. Kilala niyo naman po si Mayor Francis Zamora. Ang tagal po natin nagsama dati. At kung ano man ang inyong pangangailangan, magsabi lang po kayo.
gaya po ni Nanay Petra, kita nyo, dumalaw po siya rito at meron siyang konting mga inilapit na pangangailangan at agad-agad natin tinulungan po siya. So, punta lang po kayo rito para sa anumang pangangailangan. Bukas po ang Mayor's Office para sa inyo. Bukas po ang ating Public Assistance Center para sa inyo. At magsabi lang po kayo and we will definitely help you. So again, to all the pink ladies, ako po ay nandito, handang tumulong at sumuporta po sa inyo. Magsabi lang po kayo sa amin. Okay? And next, tayo po ay nag-administer ng kasal ni Jen Mark at Charlene. Si Charlene po ay pamangkin ni Mr. Jaime de Chavez. So kung kilala niyo po si Mr. Jaime de Chavez, ay alam niyo na kung sino siya. So siya ay ating matalik na kaibigan at nakipag-schedule nga siya para sa kasal ng kanyang pamangkin na ating isinagawa dito po sa ating opisina. So yan, maraming kwento si Tito Jaime na medyo nagkaroon kami ng konting tawanan dahil nakakatawa yung mga kinakwento niya sa akin. Pero hindi ko nakakwento sa inyo kung ano yun. Pero anyway, basta. But I'm very thankful, of course, kay Tito Jaime sa inyong pagbubukas ng negosyo dito sa San Juan. Sila po ang may-ari ng Corner House. Ito po isang commercial area dito po sa P. Guevara. Yung area po ng dating Cafe Isabel ay kanilang tinayuan ng isang malaking gusali na commercial in nature, na maraming mga restaurants, maraming mga tindahan, maraming mga establishmento. At nakakatulong po yan siyempre sa ating lungsod sapagkat mga negosyo po yan na bibigay po ng kabuhayan sa ating mga mamamayan. Ganun din po, mga negosyo nagbabayad ng buwis sa ating pamahalang lungsod na pinagkukunan din naman natin ng pondo upang patakbuhin ang ating lungsod at tulungan ang ating mga mamamayan. So thank you, Tito Jaime, for investing in San Juan, and rest assured that we will always be here to support our businesses gaya po ninyo. Okay, so and sa inyong pamangkin at sa kanyang asawa at sa inyong pamilya, congratulations sa mga bagong kasal. Okay? At nagkaroon din po kami ng konting dinner and get-together po ng ating team Makabagong San Juan Legacy. Ito po ay ginawa natin sa Tepanya, isang bagong Japanese restaurant sa GH Mall na tayo po ay namuno rin sa ribbon cutting inauguration ito. I believe mga 6 months ago, if I remember correctly. No? So yan po ay nasa tuktok ng GH Mall natin, 6th floor. Please visit them. Nako, alam nyo, napakaraming restaurants na natin dito sa San Juan, napakaraming mga bagong negosyo, napakaraming mga nagbubukas ng mga establishmento. So napakaraming choices. So please visit GH Mall. Of course, please visit also Santolan Town Plaza, ang ating dalawang main commercial centers dito sa ating lungsod. Napakaraming mga food choices, napakaraming shopping options, napakaraming establishmento. Yung Uniqlo nga po ay hindi ko napuntahan ng pagbubukas sapagkat ako po ay nasa Davao City nung panahon yon. Ngunit si Rocco po ay nakapunta. Ganon din po sa Yabu. So ang Uniqlo po ay isang napakasikat na international clothing brand at nandito na nga po siya sa lungsod ng San Juan. At ganoon din po ang Yabu. Nako, pumupunta pa ako sa ibang city dati para lang kumain sa Yabu. Ngayon, nandito na rin sa GH Mall. So, wow! Talagang booming economy po ang ating lungsod. Kita nyo, talagang umaangat ang antas ng buhay ng ating mga mamamayan sapagkat maraming negosyo ang nagbubukas, nakapagbibigay ng kabuhayan sa ating mga mamamayan. At syempre, yung buwis na binabayad nila, dyan po natin kinukuha ang pinapangtulong natin sa bawat San Juanenyo. Okay? So next, yung interview po natin sa Manila Bulletin, pwede nyo pong panoorin sa YouTube ng Manila Bulletin. Shinare ko rin po yan. The Sit Down with City Mayor Francis Zamora. No? Excuse me. So the Sit Down with City Mayor of San Juan, Francis Zamora. So please, watch it on YouTube. Shinare ko na po yan sa ating Facebook. Panoorin nyo po. At meron din po silang mga short versions niyan which pinopost po nila. But I suggest that you watch the full version po. Nasa YouTube po yan
ng Manila Bulletin at shinare ko na rin po sa ating Facebook. Please click the link para mapanood po ninyo. At marami po tayong ibinahaging impormasyon dyan sa ating naging panayam sa Manila Bulletin. So please do watch. And I would like to, of course, remind everyone na meron po tayong Mayor's Office Hotline. Huwag niyo na po ako i-text kung ang kailangan niyo po ay mga request sa financial assistance o gamot or any other concerns na pwede naman pong tugunan ng ating Public Assistance Center. Sapagkat sa dami po na nagme-message sa akin, it may take a few days bago mabasa ko po lahat dahil sa totoo lang, 1,000 messages a day up to today. Ganun pa rin, dire-diretso. So hindi ko po talaga mababasa ang lahat ng messages nyo. So kung meron po kayong pangangailangan, just call our Mayor's Office hotline or punta po kayo rito. Kung ano man ang inyong pangangailangan, please coordinate with my staff, with my team. Dahil ang oras ko po talaga ay nilalaan sa iba't ibang bagay. Hindi ko naman po pwedeng ilaan ang oras ko sa pagbasa lamang ng mga messages ko. Kasi kung gagawin ko po yun, baka 8 to 10 hours a day kulang pa rin. Dahil alam nyo, yung mga message nyo, hindi naman po hi, hello. Ang mga message nyo ay meron kayong mga requests, mga pangangailangan, and of course, it will take time for me to read it, to inform my staff about it, to delegate it. No? So, mas magandang direkta na po kayo dito sa aking tanggapan para mas mabilis po ang pagtugon sa inyong mga pangangailangan. Okay? So, yan po ang ating Mayor's Office hotline. Kaka-flash lang po. No? So, please take note of it. And of course, please follow my various social media platforms, Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. So yan, 5 na po yan. No? Nandyan po lahat ng ating mga content, lahat ng ating mga gustong ipaabot po sa inyo. Nandyan po yan lahat. So please follow all of them at always be informed. No? Kasi nandyan naman po ang ating mga announcements, mga merong activities, at ganoon din. Ang ganitong ating mga kwentuhan no, ay paraan upang tayo po ay makapag-usap. So mamaya, ipa-flash yung ibang mga messages po ninyo upang matugunan po natin ang inyong mga pangangailangan. And yesterday, we celebrated, of course, our 24th civil wedding anniversary. Yan po, yan kami ni Kerry 24 years ago, September 28, 2001, Baguio City, sa City Hall po. No? Yan po si Mayor Bernie Vergara. Siya po ang mayor ng Baguio ng panahon yon at siya po ang nagkasal sa amin ni Kerry. Kita niyo yung itsura ko niya, no? Ano pa, Backstreet Boys, buhok pa, no? Medyo, old school look. Yan, at loose na loose pa yung suot ko niya, no? Ibang-iba yung fashion 24 years ago compared to today. So, yan po, ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at syempre, ang aking nag-iisang may bahay na si Kerry Zamora. At yan po, ang aking mom, no? Si Mommy Rose po, ay siya po yung naka-black na nakatalikod. No? At si Kong Ronnie ay nandyan din po. At ganun din ang aking kapatid na si Ate Shelo na pumanaw po noong 2008. No? So, we were all in Baguio during that time for our civil wedding. So, yan, sharing lang po ako sa inyo. Okay? And tayo po ay dumalaw din kay Kong Ronnie nung isang araw sa kanyang tanggapan. At alam niyo po, tuwing kausap po si Kong Ronnie ay talagang ang dami ho namin napapag-usapan ng mga bagay about San Juan and of course about our country. So marami po kami napag-usapan na sa tingin ko ay makakatulong po sa ating bayan. At yan po ay mga bagay na malalaman po ninyo sa mga darating na panahon. So, secret lang muna. But I'm sure marami pong makikinabang. So, I always make time, of course, to visit Kong Ronnie. At siya po ay magdiriwang ng kanyang 81st birthday sa December 4. So, he will be turning 81 years old already. December 4 po ang kanyang birthday. Ako naman po, December 5. So, back-to-back po ang aming birthdays. At para sa inyong kaalaman, bakit back-to-back ang aming kaarawan? Sapagkat noong December 4, 1977, nagdiwang po si Kong Ronnie ng kanyang kaarawan sa aming tahanan dito po sa North Green Hills. At yan po ang aming ancestral home. At noong araw na yon, nung siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, buntis po ang aking ina
At sa pagod niya, dahil pinaghandaan po nila ang birthday ni Kong Ronnie, ay kinailangan pong dalin sa Cardinal Santos Medical Center ang aking ina dahil manganganak na siya. At yan nga po, ako ay pinanganak po the next day, December 5, 1977. Dito po sa Cardinal Santos Medical Center, Barangay Green Hills, lungsod ng San Juan. So, mula po nung araw na yon hanggang ngayon, dito po tayo, of course, lumaki, tumira, at dito na rin po tayo magpapaalam pagdating ng panahon sa lungsod ng San Juan. So, yan, from the start, from day one, of course, up to now, true-blooded San Juanenyo po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora. So yan po ay konting trivia lamang kung bakit back-to-back po ang aming karawan. Okay, so as we end, of course, meron bang mga shout-outs, messages? Paki-flash lang please. Kamusta ka na, Mayor? Marilyn Lumasag. Mabuti naman po. Ito, maraming tungkulin, ngunit sa totoo lang, kahit napakarami po nating responsibilidad, ay enjoy naman po talaga ako na gampanan ang lahat ng ito. Thank you po sa pagtanong. Teya Acuna, Mayor, suspend na po ba? Na umuulan ba? Parang hindi naman umuulan. Ito po, no, pagdating sa suspension, of course, we base it on forecasts. We base it sa weather situation, sa weather patterns, and of course, yung judgment and discernment natin para po sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Pag ganitong hindi naman umuulan, wala naman pong dahilan mag-suspend. Umuulan na, walang pasok. Saan umuulan? Dito sa City Hall, di umuulan. Hindi, basta when it comes to suspension again, of course, we will always when it comes to suspensions, we will always use our best judgment dahil ang kaligtasan po ng ating mga kabataan, ang ating bibigyan po talaga ng prioridad. Ngunit kung hindi naman po umuulan, wala naman pong dahilan mag-suspend. Alam ko po, minsan, nagsususpend po tayo, ngunit hindi naman po talaga umuulan. Napakahirap po talaga kasi na i-forecast ano ba talaga ang magiging weather patterns. We base it on information that we get, ngunit wala naman pong kahit sino makakapagsabi ano ba talaga magiging weather pattern natin. Maring meron ng forecast pero nagbabago po ito at kahit sino naman po ay wala makakapagsabi talaga. Anong oras uulan, gaano kalakas, saan exactly, no? Napakahirap po, no? And that's where the difficulty lies. No? It's really hard to forecast yung ganitong mga pag-ulan na malakas, magbabaha ba, no? Hindi natin masabi. So anyway, kung kailangan natin mag-suspend, gagawin naman natin yan kung kailangan. Okay? Ayun na, kumukulog na. Yun na nga siguro yung sinasabi nyo. Medyo na-delay ng mga 3 minutes yung kulog dito sa City Hall. Pero sige lang, monitor po tayo at kung kailangan naman, we will make the necessary announcements. Okay? Sige po. Any other shout-outs? Bukas po ba City Hall ngayon for Mayor's Permit? Opo. We are open every day from 7 a.m. to 4 p.m. Punta lang po kayo except kung meron nga pong suspension ng work sa gobyerno. Ina-announce naman po namin ito. Okay? Any other questions po? Nakakatuwang malaman na ang San Juan ay walang ghost project dito sa atin. Good job, Mayor Francis Zamora. Yes po, no? Wala po tayong anumang ghost projects dito, Annalyn. At yun naman po yung bagay na pinagmamalaki natin. No? Na dito sa San Juan, lahat po ng proyekto ay nakikita natin, napapakinabangan natin. At magtiwala lang po kayo sa inyong Mayor sapagkat kailanman di po tayo gagawa ng kalokohan. Yan po ang ating kaibahan sa kanila. Yeah? Okay. Next po, please. Sila may ghost project dito sa San Juan, yung mayor namin ghost din. Kasi gusto namin si Mayor Francis Zamora. Forever, love you, Mayor Pogi. Ayan na naman ang ating mga pick-up lines. Ha? Gusto namin si Mayor Francis Zamora. Hindi niyo ba sila gusto? Ayaw niyo ba sa mga multo? Walang multo po rito sa lungsod ng San Juan, pawang mga proyekto lamang na nakikita at napapakinabangan ng ating mga mamamayan. So, rest assured na maayos po ang inyong mga pinuno dito sa Makabagong San Juan Administration sapagkat kailanman hindi po namin sasayangin
ang tiwalang patuloy po ninyong ibinibigay sa amin. Thank you very much for that po. Okay, next po. Queenie B, ang ganda naman ha. Si Queenie B ang nagpadala ng pick-up lines last week. No? Good morning po, Mayor. Mayor, close up ka po ba? Kasi super close ka sa puso ng mga San Juaneños. At thumbs up ka sa proyekto mo sa San Juan. We love you, Mayor naming mahal. Thank you, Queenie. At ako'y nagpapasalamat sa inyong support at pagmamahal sa inyong lingkod. At yan po ang tanging masusukli ko, ang aking support at pagmamahal din sa inyong lahat. Okay, so next please. Benilda Hardeniano. Hello, Mayor. Baka pwede pa shout out po. Love you. Hello, Benilda. Kamusta kayo? At naway kayo sa mabuting kalagayan. Okay? Thank you po. At Mayor, pag-good luck po kami ni Marilyn. May test po kami mamaya. Okay, good luck sa test nyo. Kaya ba kayo umaasa ng suspension? Mag-aral kayo ng mabuti sapagkat yan ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa inyong lahat. So, remember, ang edukasyon ay mahalaga. Kung ano man ang ating pangarap sa buhay, gusto mo natin maging doktor, abogado, inhinyero, arkitekto, baka gusto mo maging mayor, mag-aral lang kayo mabuti at hindi imposibleng makamit po ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Okay? So, yan ang ating mga shoutouts. Ito po, Perla Baile, hanggang kailan po ang submission ng requirements sa Kasalang Bayan? Sige, maglalabas po kami ng announcement po muli, ngunit submit nyo na po. Kung kayo po ay gusto makilahok, meron pong limited slots lang po, 63 slots lang po yan. So please, bilisan nyo na at baka mag-fill up na yung slots ng mabilisan. So please, submit nyo na po agad. Okay? Sige po. Any other questions? Romeo De Luza. Romeo De Luza. Mayor, good morning po. Yung ilog po, pahukay po ninyo para lumalim po, para di abutin ng baha. Sa Silay pa po, maraming salamat po. Tamang-tama yung request nyo, no? Ang tinatawag po dyan ay dredging. At yan po ay bagay na papag-usapan namin ni Ginoong Ramon Ang bukas. Ako po ay dadalaw kay Ginoong Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Ako po ay pupunta sa kanyang tanggapan at papag-usapan nga po natin ang dredging ng ating mga ilog at creek dito po sa San Juan. At naipaliwanag ko na po ito ng maraming beses, lalong-lalo sa ating mga kaibigan sa media, na mahalaga po talaga ang dredging dahil yung dating lalim po ng ating ilog at ng ating mga creek ay hindi na parehas. Ibig sabihin, bumabaw na po ito dahil naipon na po ang burak, naipon na po yung basura, kung kaya't yung dating lalim niya ay wala na. At yan po ang dahilan kung bakit kaunting ulan lamang ay umaapaw na po ang ating ilog at mga creek dahil nga po nawala na yung dating lalim niya. So wag po kayo mag-alala. Yan po ay bagay na papag-usapan po namin ni Ginoong Ramon Ang at ako yung umaasa na siya po ay makakatulong po sa atin. Excuse me po. Amy Garcia, good morning po, Mayor. Sana po magkaroon uli ng incentives ang students natin who won in different competitions like the past years. Malaking tulong po ito for our students. Thank you and to your humble office for all your hard work in making San Juan City a great city for all. May God bless you more. Yes, Amy, tuloy-tuloy na po ang ating incentives, ngunit ang ating City Council po kasi ay nag-set ng guidelines kung anong klaseng awards ang merong kaakibat na incentives. So, if yung anak po ninyo ay meron nakamit na award, as long as pasok po siya dun sa city ordinance natin, ay dapat may matanggap po siyang incentive. So, again, I don't know ano po yung pinanalo ng anak niyo, but please coordinate with my office at kung pasok naman po siya dito sa ating city ordinance, ay sisiguraduhin natin matanggap niyo po ang incentive na yan. Okay? Ayan na naman, yung Chinese ulit, Chinese, Japanese, Korean, hindi ko po talaga mabasa ang iyong pangalan. Mayor Francis Zamora, nagpapasalamat po ang dating mga empleyado ng Metroways sa pagsagot sa tugon niyo. Sa katanungan ko po last week, sana po lagi kayo may ganitong live. Mabuhay po kayo, Mayor Francis Zamora. God bless always. Opo, no, every Monday po, meron po tayong Facebook Live, except kung meron lang schedule conflict, we adjust the schedule to another day or another time. Pero kung wala naman pong schedule conflict, ay Mondays po tayo ng 11 a.m. At muli, no, sa inyong mga katanungan, hinaing, mga gusto ipabot sa akin na iba't ibang bagay, problema, sumbong,
magsabi lang po kayo dito po sa ating Facebook Live o di kaya sa ating comment section or sa ating hotline. Marami pong paraan na maipaabot sa akin ang inyong mga mensahe. Magsabi lang po kayo at tutugunan po natin ang lahat ng iyan. So, muli ako po ay nagpapasalamat. One more. Dante Bonaventura, Mayor, tuloy pa po ang inyong pabahay para sa mga San Juaneno. Opo, tuloy na tuloy. In fact, as early as now, gusto ko pong malaman ninyo na nagsischedule na po ako ng isang napakalaking public forum. Ang public forum na ito po ay magbibigay daan upang masagot ang inyong mga katanungan pagdating po sa application para sa ating pabahay. So sisiguraduhin natin na sa forum na yan ay kasama po natin ang DSUD, yan po ang Department of Human Settlements and Urban Development. Sisiguraduhin natin na kasama po ang SHAFC, yan po ang Social Housing Finance Corporation, at sisiguraduhin natin na kasama natin ang Pag-ibig Fund sapagkat ang ating pong programang pabahay ay kinakailangan po ng tulong ng 3 ahensyang aking nabanggit. At sila po ang magpapaliwanag pagdating sa qualifications, sa ating application process, sino ho ba ang pwedeng mag-apply, magkano ba ang magiging hulog nito buwan-buwan, at ang inyo pang mga ibang katanungan po ay sasagutin po nila. So I'm already scheduling this forum. Abangan nyo na lang po ang aking announcement kung kailan po to. Ngunit sa lahat po ng gusto mag-avail ng ating pabahay, ito po ang araw na ito ay mahalaga na inyong daluhan sapagkat ito po ang makasasagot sa inyong mga katanungan. At para sa inyong kaalaman, silipin niyo po ang ating unang 4PH building dito po sa F. Manalo. Tuloy-tuloy lang po ang paghuhukay dyan ngayon. Nandiyan na po ang mga heavy equipment. Naghuhukay na po. At tuloy-tuloy na po ang ating building number 1 ng ating 4PH program. Ito yung ating pambansang pabahay para sa Pilipino program. Our first building will have 34 stories. 34 na palapag. Ito po ang pinakamataas na 4PH building sa buong Pilipinas at makapaghahandog po ng mahigit 1,000 units na ang kada unit po ay 25 square meters each. So, ang lahat po ng mahalagang impormasyon ay ibabahagi po natin doon po sa magiging scheduled forum po natin. So, abangan niyo po yan. Okay, one last. Mayor, suspend na please. Sandali, tapusin ko muna itong FB Live at titingnan ko muna ang ating weather situation kung kinakailangan ba mag-suspend. Okay? So, tandaan po ninyo, ang suspensions po natin ay base sa impormasyon na nakukuha po natin at base sa mga forecast din po natin. Okay? Kasi hindi naman po pwedeng suspend tayo ng suspend kasi yung pag-aaral din naman po ang maapektuhan. So kailangan natin balansehin ang kaligtasan ng bawat isa. Ganun din po ang edukasyon ninyong mga minamahal nating kabataan. Okay? Ms. Sana Mayor, mabigyan pansin ang mga solo parent dito sa Batis. Ano ho bang problema ninyo, ma'am? Pasabi lang po ninyo, anong klaseng hinaing ho ba yan? Paabot nyo sa akin para mas matugunan ko po. No? You have to give me more information. Medyo vague po yung binabanggit ninyo kasi hindi nyo naman po sinabi ano ang problema. Pero paalam niyo po sa aking tanggapan para matulungan po namin kayo. Okay? Sige po. So muli, ayun na, one last. Mayor, napansin po namin, inubo kayo. Ingat po, Mayor, uso po ang ubo ngayon, pabago-bagong panahon. Thank you po, Kagawad Rudy. Ano lang po, medyo sunod-sunod lang ating activities, kaya namamaos ng konti at medyo makatiyang lalamunan. Pero okay naman po ako. Kayang-kaya ng katawan natin. Ano lang talaga, sunod-sunod lang po ang ating mga nagiging activities. Excuse me. So muli, maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng ating Facebook Live. Ito pong ating kwentuhan ngayong Lunes ng umaga para sa inyong mga hinaing, mga mensahe, mga bagay na gusto niyo pong paabot sa akin. Makipag-ugnayan lang po sa aking tanggapan dito po sa 4th floor ng San Juan City Hall sa ating Mayor's Office. O di kaya, mag-message po kayo, tumawag sa ating Mayor's Office hotline or dito po mismo sa ating Facebook ay pwede po kayo mag-mensahe rin. Muli, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating kwentuhan at ganoon din po sa mga susunod nating activities. Maraming salamat. Mabuhay po tayo na.